Ngayon ibubunyag ko ang malupit na sabwatan na itinatago ng sistemang medikal tungkol sa paggamot sa diabetes. Ang kakilakilabot na katotohanan na hinding-hindi nila nais na malaman ninyo. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit tila walang pakialam ang mga ospital at sadyang binabaliwala pa nga ang pagbaba ng bilang ng mga pasyenteng may diabetes? Naisip nyo na ba na kung kayo ay gagaling, mawawalan sila ng malaking kita? Kaya't sadya nilang itinatago ang isang lihim na yayanig sa buong mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang bagay sa inyong almusal, maari kayong makalaya mula sa pagkagapos sa mga gamot para sa diabetes. Kung kayo ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa pre-diabetes o nahatulan na, ito na ang inyong nag-iisang pagkakataon para mabuhay. Kung palalampasin ninyo ang napakahalagang sandaling ito, habang buhay kayong magiging bihag sa tanikala ng mga nakalalasong gamot. At ang mas nakakatakot, darating ang panahon na maging ang mga gamot na iyon ay mawawalan ng bisa. At sa huli, haharapin ninyo ang mga nakamamatay na komplikasyon. Nakakaramdam ako ng matinding galit kapag naririnig ko ang malupit na hatol sa mga klinika. Kapag nagkaroon ka na ng diabetes, mananatili ka sa bilangguang ito hanggang sa iyong huling hininga. Ito ay isang kasinungalingan. Sasabihin ko sa inyo ang kabaligtaran. Kaya ninyong ganap na baligtarin ang sakit na ito at ibalik sa normal ang inyong blood sugar nang hindi umiinom ng kahit isang tableta. Ang susi sa buhay at kamatayang ito ay nasa inyong pang-umagang pagkain. Kailangan nyo lang ng tapang na maniwala sa inyong kakayahang iligtas ang sarili at kumilos agad. Sa katunayan, napakaraming pasyente na ang nakatakas mula sa mga kamay ng diabetes at ngayon ay namumuhay na may ganap na normal na blood sugar nang hindi na nangangailangan ng kahit isang gamot. Maging ang mga taong nakagapos sa gamot sa diabetes ng higit sa 15 taon ay ganap ng malaya at nagagalak sa isang malusog na buhay na walang gamot. Ngayon, idedetalye ko ang bawat hakbang ng paraang ito na nagliligtas buhay. Kung susubaybayan ninyo ang video na ito, hanggang sa huling sandali makakaahon kayo mula sa madilim na bangin ng malalang diabetes at maitatapon ang lahat ng nakalalasong gamot na akala ninyo'y kailangan ninyong lunukin. Habang buhay. Magagawa ninyong ibaba ang inyong fasting blood sugar at HbA1c sa ligtas na antas. Masisira ninyo ang tanikala ng mga gamot na akala ninyo'y makakasama ninyo habang buhay. Siyempre sa sandaling maglakas loob akong sabihin ang katotohanan ito, ako ay magiging target ng buong industriyang medikal. Ngunit kahit naharapin ko ang batikos mula sa aking mga kasamahan at paghihiganti mula sa malalaking kumpanya ng gamot, lalaban ako gamit ang tinig ng aking konsensya. Masyado na akong maraming nasaksihan kung paano sinisira at tinutupok ng diabetes ang kaligayahan hindi lamang ng isang tao kundi ng buong pamilya. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ng Araw-Araw na Kalusugan, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para laging makatanggap ng mahalagang impormasyon sa kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa mga komento at kung hindi pa kayo lubos na sumasang-ayon, mag-iwan ng 0 upang matulungan kaming magkaroon ng karanasan para sa mas mahusay na pagpapabuti sa hinaharap. Ngayon, sabay-sabay nating tuklasin ang 5 pagkain na maaring magprotekta sa inyong utak at puso. Kamusta? Ako si Dr. Victor Pascual, isang doktor na may higit sa 30 taong karanasan sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda dito sa Pilipinas at sa Estados Unidos. Araw-araw akong nakakasalamuha ng iba't ibang pasyenteng may edad. Nasuri na ba kayo na may pre-diabetes? Ano ang sinabi sa inyo sa ospital? Binigyan ba kayo ng walang lamang payo? Tulad ng baguhin ang iyong pagkain at magbawas ng timbang at itinakda lamang ang isang follow-up check-up pagkatapos ng 3 o 6 na buwan, iniisip nyo ba na ang pre-diabetes ay nangangahulugang ligtas pa kayo?
at maaari ninyong ipagpatuloy ang inyong dating pamumuhay hanggang sa susunod na pagsusuri, ngunit ito ang malupit na katotohanan habang pinapakalma ninyo ang inyong sarili sa huwad na kapanatagang iyon, tahimik na sinisira ng sakit ang mga selula sa loob ng inyong katawan araw-araw. Pagkatapos ng paulit-ulit na regular na pagsusuri, kapag ang inyong HbA1c ay lumampas sa 6.5 o ang inyong fasting blood sugar ay umakyat sa 126 mg DL o higit pa, tatanggap kayo ng reseta kasama ang hatol na may diabetes ka na. Napapansin niyo ba ang kakilakilabot na kabalintunaang ito? Ang sistemang medikal ay may labis na pasibo at mapanganib na saloobin sa nakamamatay na sakit na ito. Sa halip na maiwasan ito, pinapanood ka lang nilang mahulog mula sa isang bangin. At kapag huli na ang lahat, saka sila maghahagis ng lubid ng gamot. Ang malupit na katotohanan ay ito, 99% ng pagliligtas sa iyong sarili mula sa diabetes ay kailangan mong gawin sa iyong sarili. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay walang ideya kung paano babaguhin ang kanilang dieta o kung paano magbabawas ng timbang. Ang pagbabago sa mga gawi sa pagkain na nakatanim na sa buto sa loob ng maraming dekada ay isang imposibleng misyon para sa napakaraming tao. Sa pagtanda, ang pagpapapayat sa pamamagitan ng paggutom ay hindi lamang epektibo kundi lubhang mapanganib din. Ngunit hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang lihim na makapagbabago ng buhay. Sa pamamagitan lamang ng revolusyonaryong pagbabago sa inyong almusal, ang inyong blood sugar ay maaaring bumalik sa normal na antas na parang himala. Ang mas nakakagulat pa, kahit ang mga taong nahatulan na ng diabetes, ay maaaring ganap na baligtarin ang sitwasyon at ibalik ang kanilang blood sugar sa normal na antas. Mula sa sandaling ito, ibubunyag ko ng buo ang 3 himalang pagkain na makapagliligtas sa inyong blood sugar at ilalahad ko ang ginintuang plano sa almusal at isang paraan ng pagkain para sa pagbaba ng timbang na kailangan ninyo. Lamang sundin ng mahigpit. Bakit hawak ng almusal ang inyong buhay? Pagkatapos ng mahabang gabi ng pag-aayuno, ang inyong katawan ay parang isang makina na handang gumana ng buong lakas. Sa oras na ito, naglalabas ito ng glucose sa dugo upang magbigay ng enerhiya sa buong sistema. Ang umaga ay parang oras kung kailan ang lahat ng sangkap ay naihatid na sa kusina, naghihintay na lutuin para maging mahalagang enerhiya para sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang antas ng asukal sa dugo sa umaga na nangangahulugang nasa alerto na ang inyong blood sugar. Kaya kung ano ang ilalagay ninyo sa inyong katawan sa umaga ang magpapasya sa laban ng buhay at kamatayan laban sa blood sugar sa buong araw, ito ay parang isang nagbabagang kawali. Depende sa kung ano ang ilalagay ninyo, ito ay mag-aapoy ng malakas o maglalabas ng pantay na init. Kung maglalagay kayo ng mga starch na natutunaw sa bilis ng kidlat tulad ng puting tinapay o kanin, ang inyong blood sugar ay sisirit na parang palaso at pagkatapos ay babagsak ng walang preno na mag-iiwan sa inyo ng lubos na pagkahapo. Sa kabilang banda, ang protina, berdeng gulay at whole grains ay parang mga bodyguard na dahan-dahang magpapataas ng inyong blood sugar at pananatilihin itong matatag. Ang mas nakakatakot pa, hindi lamang ang blood sugar sa umaga ang idinidikta ng inyong almusal, kundi pati na rin ang kapalaran ng inyong blood sugar sa buong araw. Tulad ng maling pagbutones sa unang butones na nagpapaliko sa buong damit, ang maling almusal ay maglalagay sa inyong blood sugar sa isang malagim na sunod-sunod na reaksyon na magtatagal ng 24 oras. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong isigaw ang babalang ito. Baguhin ang inyong almusal, baguhin ang inyong kapalaran. Ang simula ng revolusyon na magliligtas sa inyong buhay ay nasa inyong almusal. Ngunit maging tapat kayo sa akin ngayon. Paano ninyo sinisira ang inyong katawan tuwing umaga?
Pinahihirapan nyo ba ang inyong sarili ng lugaw na may iilang pirasong sahog? O nilalason nyo ba ang inyong sarili ng matamis na cereal o tinapay na may palamang matamis at nakamamatay na jam? Kung oo ang no, sagot, kailangan ninyong itigil ito agad. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon din. Kung papalitan ninyo ang mga iyon na mga pagkain nagliligtas buhay, na aking ibubunyag ang inyong blood sugar ay bababa ng malaki sa loob lamang ng 3 hanggang 6 na buwan. Mayroon akong isang pasyente na nagpapatunay sa himalang ito. Matapos niyang baguhin ng husto ang kanyang almusal, ang kanyang fasting blood sugar ay bumagsak mula sa mapanganib na 160 patungo sa ligtas na 100 sa loob ng 6 na buwan at patuloy niyang pinananatili ang himalang iyon nang walang kahit isang tableta ng gamot sa diabetes. Maaari ninyong gawin ang parehong mahika para sa inyong sarili. Ngayon din, ibubunyag ko ang 3 pagkaing tagapagligtas na magpapasya sa kapalaran ng inyong blood sugar. Una ay ang cinnamon. Ito ay isang lihim na sandata na halos walang nakakaalam kung paano gamitin ng tama. Kapag binanggit ang cinnamon, maaring ang naiisip ninyo lang ay ang kaakit-akit na amoy nito o isang mainit na inumin, ngunit dahil dito ay maaring mapalampas ninyo ang isang gintong pagkakataon upang natural na kontrolin ang inyong blood sugar. Ito ang katotohanan. Ang cinnamon ay hindi lamang isang pampalasa, kundi isang tahimik na mandirigma sa laban kontra diabetes. Sa loob ng cinnamon, mayroong mga himalang compound na nagpapagana sa insulin upang gumana ng mas malakas. Isipin ninyo na ang insulin ay isang susi. Ang cinnamon ay ang panday na nagpapatalas sa mga susing ito na nagpapadali sa pagbukas ng mga pinto ng inyong mga selula. Ang resulta ay hindi na basta-basta lumulutang ang glucose sa dugo at mabilis itong nakakarating sa destinasyon nito. Ang ebidensyang siyentipiko mula sa isang nakakagulat na pag-aaral ng kagawaran ng agrikultura ng Estados Unidos ay nagbunyag ng katotohanan ito pagkatapos lamang ng 40 araw ng tuloy-tuloy na paggamit ng cinnamon powder na saksihan ng mga pasyenteng may type 2 diabetes, ang isang himala. Ang kanilang fasting blood sugar ay bumaba ng nakakagulat na 18% hanggang 29%. Hindi lamang iyon, bumaba rin ng malaki ang kanilang triglycerides at bad cholesterol. Ngunit huwag magmadaling magdiwang at sumabak sa pagkahumaling sa cinnamon. Dito nakasalalay ang pinakamapanganib na patibong. Kalahating kutsarita ng cinnamon sa isang araw na katumbas ng 2 kutsarita ang ganap na limitasyon. Kung lalampas kayo sa antas na ito, inilalagay ninyo ang inyong sarili sa panganib. Partikular na ang cassia cinnamon ay naglalaman ng coumarin, isang potensyal na nakalalasong sangkap na maaaring sumira sa inyong mga bato, atay at baga kung gagamitin ninyo ito ng walang kaalaman. Ang hindi alam ng karamihan, mayroong 2 magkaibang uri ng cinnamon sa merkado. Ang cassia cinnamon mula sa China ay mura ngunit nagtatago ng malaking panganib. Sa kabilang banda, ang Ceylon cinnamon mula sa India at Sri Lanka ay mas mahal ngunit 250 beses na mas ligtas pagdating sa nilalamang kumarin. Ito ang isang pagpili sa pagitan ng buhay at kamatayan na dapat ninyong maingat na pag-isipan. Kung pipiliin ninyo ang Ceylon cinnamon, mas makakatiyak kayo sa kaligtasan. Ngunit kung cassia cinnamon lamang ang magagamit ninyo, tandaan ito na parang nakaukit sa bato. Huwag na huwag lalampas sa 2 kutsarita sa isang araw. Kahit na ang cassia cinnamon, kung gagamitin ninyo ng matalino, ay nagpapakita ng mas mahusay na epekto sa pagkontrol ng blood sugar. Ang gintong sikreto sa paggamit ng kapangyarihan ng cinnamon, ihalo ang kalahating kutsarita ng cinnamon powder sa maligamgam na tubig upang makagawa ng isang himalang tsaa na hindi lamang mabango kundi nagpapainit din sa inyo mula sa loob. Pagsamahin ang cinnamon sa soy milk para sa perpektong pares mataas na kalidad na protina na may kakayahang mag-control ng blood sugar.
Ibudbod ito sa oatmeal o plain yogurt para sa isang sopistikadong almusal. At ang kombinasyon ng mansanas at cinnamon ay isang lihim na formula na hinihikayat kong subukan ninyo agad. Ngunit mag-ingat, huwag hayaang maging kaaway ang cinnamon sa pamamagitan ng pagdaragdag nito sa mga dessert na puno ng asukal. Sa ganitong kaso, ang epekto nito sa pagkontrol ng blood sugar ay maglalaho na parang hamog sa umaga at magdudulot pa ng masamang epekto. Ang tunay na kapangyarihan ng cinnamon ay hindi lamang sa pagpapatatag ng blood sugar, kundi pinapatagal din ito ang pakiramdam ng kabusugan na pumipigil sa biglaang pagkagutom. Para sa mga nakatatanda sa panahon ng taglamig, ang cinnamon ay parang isang pananggalang na nagpapainit mula sa loob. Ang huling katotohanan, ang cinnamon ay hindi lamang isang pampalasa kundi isang gintong susi na nagbubukas ng kayamanan ng likas na kalusugan. Kalahating kutsarita sa isang araw, ang tila maliit na gawin na ito ay maaring maging isang matibay na pader na nagpoprotekta sa inyong blood sugar at ganap na magbago ng inyong buhay. Ang ikalawang lihim na sandata sa inyong arsenal laban sa diabetes ay ang apple cider vinegar. Ito ay isang super produkto na milyon-milyon ang gumagamit ng mali kaya't ganap nilang napapalampas ang himalang kapangyarihan nito. Ang apple cider vinegar ay naging isang alamat sa pagkontrol ng blood sugar. Ngunit ito ang nakakagulat na katotohanan. Karamihan sa mga tao ay niloloko ang kanilang sarili nang hindi nila namamalayan. Kung hindi ninyo mauunawaan ang sikreto, sa tamang paggamit ng apple cider vinegar, lahat ng inyong pagsisikap ay masasayang. Ang mas mapanganib pa, karamihan sa mga apple cider vinegar na nagkalat sa mga grocery store ay mga peking nagpapanggap na tagapagligtas. Ngunit may isang seryosong babala laban sa mga peke, ang mga bote ng apple cider vinegar na may nakalistang refined alcohol at concentrated apple juice. Sa mga sangkap ay mga produktong gawa sa paghahalo ng kaunting katas ng mansana sa fermented vinegar. Ito ang salarin na pumipigil sa inyo na mailabas ang tunay na potensyal ng apple cider vinegar sa pagpapatatag ng blood sugar. Sinasayang ninyo ang inyong oras at pera nang hindi ninyo alam ang gintong formula para makilala ang tunay na apple cider vinegar. Hanapin ang mga salitang 100% apple cider vinegar o 100% apple sa label. Sa paningin, ang tunay na apple cider vinegar ay hindi kailanman kasing linaw ng kristal at may bahagyang malabong kulay. Ito ay dahil sa mahalagang byproduct ng fermentation at mga organic acid na lumulutang dito. Ito ang senyales para makilala ang tunay na yaman. Ang sikreto sa kapangyarihan ng apple cider vinegar ay nasa acetic acid nito, isang tahimik na mandirigma na pumipigil sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang acetic acid ay gumagana na parang isang matalinong traffic enforcer, pinapabagal ang proseso ng pagtunaw ng carbohydrates at pinipigilan ang pagsabog ng blood sugar pagkatapos kumain. Sa madaling salita, binabago nitong epekto ng asukal mula sa kanin at tinapay upang maging isang banayad na daloy ng enerhiya na dahan-dahang sinisipsip ng katawan. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang kapangyarihan ng apple cider vinegar. Ang mga polyphenol malic acid, at maraming iba pang organic acid at himalang microbial byproduct na nabuo sa proseso ng fermentation ng mansanas ay lumilikha ng isang malakas na hukbo. Hindi lamang nila pinapabuti ang kalusugan ng bituka, kundi mayroon din silang malakas na epekto bilang antioxidant at pinapabilis ang metabolic process. Hindi may kakailangang ebidensyang siyentipiko. Pinatunayan ng mga pag-aaral na mga taong matapang na uminom ng halos 2 kutsarang apple cider vinegar araw-araw ay nakasaksi ng isang himala. Ang kanilang fasting blood sugar ay bumaba ng average na 8 puntos at ang kanilang HbA1c index ay bumuti rin ng malaki. Ito ay mga bilang na dapat kainggitan ng maraming gamot. Gayunpaman, naglalabas din ako ng isang pulang babala tungkol sa kaasiman nito. Ito ay isang espada
na may dalawang talim na kailangan ninyong pag-ingatan ng husto. Ang apple cider vinegar na may kaasiman na katulad ng sa baterya ay maaring maging pinakamatinding kaaway ng inyong ngipin at lalamunan kung iinumin ninyo ito ng direkta at walang pag-iingat. Ang pag-inom nito ng puro ay hindi dapat gawin. Ito ay isang nakamamatay na pagkakamali na ginagawa ng marami. Ang ganap na ligtas na formula para sa inyo ay ihalo ang 1 hanggang 2 kutsara ng apple cider vinegar sa isang baso ng maligamgam na tubig. Ito ang gintong dosis na naglalabas ng pinakamataas na kapangyarihan nito habang pinoprotektahan ang inyong katawan mula sa pinsala. Kung ang inyong tiyan ay sensitibo, bawasan ang dami o inumin ito kasama ng pagkain upang maiwasan ang pangangasim. Isang sikreto ay gawing isang nakakapreskong inumin ang apple cider vinegar bago pagkatapos kumain o malikhaing pagsamahin ng olive oil, apple cider vinegar at lemon juice upang makagawa ng isang banal na salad dressing. Ang timplang ito ay hindi lamang nagpapasigla sa panlasa, kundi lumilikha rin ng dobleng pananggalang na perpektong nagpoprotekta sa inyong blood sugar. Ang ikatlong pagkaing tagapagligtas na kailangan kong ibunyag agad ay ang oats. Upang maging eksakto ang oats ay isang butil ng buhay na katulad ng barley at ang produktong oats na dumaan sa proseso para makain ng tao ay tinatawag na oatmeal. Ang pagkain ito ay kasalukuyang nagiging popular sa buong mundo at napatunayan ng siyensya na isang mabigat na sandata sa laban kontra sa mataas na blood sugar. Marahil marami sa inyo ang gumagamit na ng oatmeal araw-araw. Ngunit ngayon ang oras para magbigay ako ng isang seryosong babala. May isang nakamamatay na patibong kung saan nahuhulog ang karamihan sa mga tao kapag pumipili ng oatmeal. Kung pipiliin ninyo ang maling uri ito, ay magiging isang taksil na magpapataas ng inyong blood sugar sa isang iglap. Bigyang pansin ang bawat salitang sasabihin ko. Kailangan ninyong hanapin ang mga produktong may nakasulat na rolled oats o steel cut oats. At iwasan ang quick oats o instant oatmeal na parang iniiwasan ng isang salot. Ang rolled oats ay purong butil ng oats na dahan-dahang pinasingawan at pinipi. Ang steel cut oats ay buong butil ng oats na hiniwa sa maliliit na piraso gamit ang matatalas na bakal na kutsilyo. Ang dalawang uring ito ay nagpapanatili ng kanilang orihinal na anyo at may kaunting interbensyon at pagbabago mula sa tao. Sa kabilang banda, ang quick oats at instant oatmeal ay mapanganib na mga peke. Ang mga ito ay rolled oats na hiniwa sa napakaraming maliliit na piraso. Ang mga taksil na ito ay dumaan sa isang malupit na proseso ng pagproseso. Nag-aalok sila ng kaginawahan sa pagluluto at madaling pagtunaw, ngunit sila rin ay isang bomba sa blood sugar na sisira sa inyong mga pagsisikap sa kalusugan sa isang iglap. Kung malusog ang inyong digestive system, piliin ang rolled oats bilang inyong mapagkakatiwalaang mandirigma. Kung mahina ang inyong panunaw, ang steel cut oats ang magiging perpektong kasama ninyo. May isa pang patibong na nag-aabang sa inyo, kailangan ninyong tiyakin na pipiliin ang mga produktong walang kahit 1 gramo ng asukal. Ang merkado ngayon ay puno ng matatamis na instant oatmeal na may idinagdag na asukal, asin artipisyal na pampalasa at mapanganib na creamer powder. Ang mga ito ay matamis at kaakit-akit, ngunit sila ang walang awang sumisira sa inyong blood sugar, kaya iwasan sila na parang kamatayan. Ang oats ang super sangkap sa almusal na makapagliligtas sa inyong buhay mula sa impyerno ng blood sugar. Ang sikreto ay nasa isang himalang fiber na tinatawag na beta-glucan. Ito ang bantay na nagpoprotekta sa inyong blood sugar. Kapag pumasok ang banal na sangkap na ito sa inyong bituka, sumisipsip ito ng tubig at nagiging isang proteksyon na gel. Ito ay nagsisilbing isang hindi matitinag na panangga na pumipigil sa pagtaas ng blood sugar na parang palaso.
Sa katunayan, maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpatunay sa nakakatakot na kapangyarihan ng oats. Nang ang mga pasyenteng may type 2 diabetes ay patuloy na kumain ng oats araw-araw sa loob ng 12 linggo, ang kanilang fasting blood sugar at HbA1c ay bumuti na parang himala at ang kanilang insulin ay nagsimulang gumana ng epektibo na parang isang makinang perpektong nalangisan. Ang oats ay meron ding supernatural na kakayahang panatilihin ang pakiramdam ng kabusugan ng mas matagal na pumipigil sa walang habas na pagkain at mga nakakasirang gawi sa pagkain ng merienda. Ang paraan ng paghahanda ay nakakagulat na simple. Ang pinakamadaling paraan upang simulan ang inyong revolusyon sa almusal ay isang mangkok ng lugaw na oats. Ilagay lamang ang 5 malalaking kutsara ng oats sa tubig o low-fat milk at dahan-dahang pakuluan hanggang lumambot at meron na kayong sandata laban sa blood sugar. O maaari ninyong gamitin ang microwave sa loob ng 1 hanggang 2 minuto upang tapusin ang gawain. Dito ko kailangang bigyang diin ang isang napakahalagang punto na maaaring magpasya sa tagumpay o kabiguan. Kapag inilagay ninyo ang 5 malalaking kutsara ng oats sa kaldero, mabibigla kayo sa kung gaano ito kaunti. Ang tuyong oats ay naglalaman ng isang natutulog na higanteng halaga ng carbohydrates. Sa makatuwid, makakakuha kayo ng sapat na carbohydrates na kailangan ninyo sa maliit na halaga lamang at hindi ninyo dapat lampasan ang ligtas na dosis sa pamamagitan ng matakaw na pagkain. Itanim ito sa inyong isipan, 100 gramo ng oats ay katumbas ng isang punong mangkok ng kanin. Sa banal na oras ng almusal na ito, mariin naming inirerekomenda na kumonsumo lamang kayo ng halos kalahating mangkok ng kanin o humigit kumulang 50 gramo ng oats. Ito ang ganap na limitasyon. Tandaan ito bilang isang katotohanan. Kahit gaano kabuti ang isang carbohydrate, kung sobra-sobra ang pagkain, ito ay magiging isang halimaw na sisira sa inyong blood sugar. Kapag natutunan nyo na ang perpektong lambot ng oats, maaari kayong magdagdag ng banal na cinnamon powder, masustansyang nuts tulad ng almonds at himalang berries tulad ng blueberries upang gawing isang piging para sa panlasa at blood sugar ang inyong pagkain. Para sa mga abalang mandirigma, maaari ninyong ihanda ang overnight oats bilang isang pangmatagalang estratehiya sa pamamagitan ng paghahalo ng oats sa gatas o soy milk noong nakaraang gabi at pag-iwan nito sa ref. Sa susunod na umaga, pagising ninyo, handa na ang inyong sandata laban sa blood sugar. Magbudbud ng sariwang mansanas o blueberries at cinnamon powder sa inyong overnight oatmeal para sa isang hindi kapani-paniwalang simple ngunit masarap na perpektong almusal. Kung mahal nyo pa rin ang puting kanin, maaari kayong gumawa ng isang hindi matatalong alyansa sa pamamagitan ng paghahalo ng oats at puting kanin para makagawa ng isang maalamat na mixed grain rice. Ang paghahalo lamang ng 20,030% na oats sa puting kanin ay magpapataas ng malaki sa dami ng fiber na ginagawang isang kuta ng proteksyon sa blood sugar ang inyong pagkain. Ang oats ay isang hindi matitinag na likas na panangga, ang huling bantay laban sa pag-aalsa ng blood sugar. Ang banal na gawin ng isang mangkok ng oats tuwing umaga ay magiging isang pader na magpoprotekta sa inyong kalusugan sa blood sugar na kasing tigas ng bato. Sa puntong ito, naibunyag ko na ang 3 lihim na sandata laban sa mataas na blood sugar, cinnamon, apple cider, vinegar at oatmeal. Ngayon, ibubunyag ko ang huling lihim kung paano bumuo ng isang gintong almusal na maaaring ganap na magbago sa kapalaran ng inyong blood sugar. Magbibigay din ako ng mga tiyak na himalang recipe. Ngunit nais kong bigyan kayo ng babala na ang pagmaster sa mga banal na prinsipyo ng gintong almusal ay 100 beses na mas mahalaga kaysa sa pag-alam lamang ng ilang individual na recipe. Bakit? Dahil sa halip na bigyan ka lang ng isda, tuturuan kitang mangisda upang mapamahalaan mo ang kapalaran ng iyong blood sugar habang buhay.
Ibubunyag ko ang 5 hindi nababagong prinsipyo ng gintong almusal mga batas na napatunayan ng siyensya na may kapangyarihang ganap na talunin ang mataas na blood sugar. Unang prinsipyo, kumain ng sapat na protina at sadyang kulangin sa carbohydrates. Ito ay isang revolusyon na nagpapabagsak sa 1,000 taon ng maling gawi. Karamihan sa mga tao ay nagpapakamatay sa kanilang blood sugar sa pamamagitan ng pagkain ng carbohydrates tulad ng tinapay at kanin sa umaga. Ang gawaing ito ay nagiging sanhi ng hindi makontrol na pagsabog ng blood sugar. Ngunit kung magdaragdag kayo ng sapat na protina, isang himala ang mangyayari. Ang isang almusal na mayaman sa protina ay hindi lamang nagpapaamo sa inyong blood sugar sa umaga, kundi pati na rin sa tanghalian at hapunan. Ito ang positibong epekto ng domino. Ang sangkap na protina sa inyong almusal ay lumilikha ng isang pananggalang na nagpoprotekta sa inyong blood sugar sa loob ng 24 oras. Magdagdag ng sapat na mga mandirigmang protina tulad ng itlog, tokwa beans at isda. Kapag naghahanda ng isang bilog na plato para sa almusal, gawing isang berdeng palasyo ang kalahati ng plato na may spinach, pipino, broccoli, kabute at repolyo. Sa kabilang kalahati, ang protina ay dapat sumakop sa higit sa kalahati ng espasyo, itlog, tukwa, isda, dibdib ng manok at iba't ibang uri ng beans. Sa natitirang bahagi, ilagay ang malusog na carbohydrates tulad ng brown rice, oatmeal, whole wheat bread at kamote. Ito ang mapa ng estratehiya para sa paglikha ng perpektong almusal na mayaman sa protina. Ikalawang prinsipyo, kumain ng gulay, protina at carbohydrates sa tamang pagkakasunod-sunod. Ito ay isang sikreto na 99% ng mga tao ay hindi alam. Kahit na kumain kayo ng eksaktong parehong pagkain, ng reaksyon ng inyong blood sugar ay ganap na magkakaiba depende sa pagkakasunod-sunod ng pagkain. Ang panalong formula, gulay muna, protina at taba sunod at carbohydrate sa huli. Ang resulta ay dahan-dahang tataas ang inyong blood sugar na parang pagong sa halip na sumirit na parang raket. Ang mekanismong siyentipiko sa likod nito, ang fiber sa mga gulay ay lumilikha ng isang himalang pananggalang sa bituka na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal na parang suso. Ang perpektong estratehiya sa hapagkainan sa umaga ay unahin ang mga gulay o salad, sunod ang itlog o tokwa at sa huli, tikman ng bahagya ang kanin. Ikatlong prinsipyo, magluto ng kanin at lugaw isang araw bago at palamigin sa ref pagkatapos ay initin muli bago kainin. Ang pagkain ng malamig na kanin ay may mas malakas na kapangyarihan sa pagkontrol ng blood sugar kaysa sa pagkain nito ng mainit. Ang dahilan ay ang himalang phenomenon ng resistant starch. Ang mainit na kanin ay naglalaman ng starch na madaling matunaw at mabilis na umaatake sa blood sugar. Ngunit kapag lumamig ang kanin, nagbabago ang istruktura ng starch nito at nagiging mas mabagal matunaw. Ang gintong tip na dapat itatak sa isipan ng brown rice na niluto noong nakaraang araw, pinalamig at ininit muli ay mas banayad sa blood sugar kaysa sa bagong lutong kanin. Ang patatas at kamote ay sumusunod din sa banal na batas na ito. Ika-4 na prinsipyo, kumain ng almusal ng regular na parang isang Swiss na relo. Kahit na kumain kayo ng parehong dami ng pagkain, ang oras ng pagkain ay maaring magpasya sa buhay at kamatayan ng inyong blood sugar. Ang hindi regular na pagkain, paglaktaw ng kainan at labis na pagkain ay sanhi ng kakilakilabot na bagyo sa blood sugar at nagiging dahilan upang traidorin ng mga selula ang insulin. Panatilihin ang 3 beses na pagkain sa isang araw sa mga takdang oras na parang isang kompas. Ebidensyang siyentipiko. Ang average na blood sugar sa isang araw ng mga taong lumalaktaw ng almusal ay nakababahala na mataas. Ang perpektong schedule para sa inyo ay almusal sa pagitan ng 8-9 ng umaga, tanghalian sa 12 ng tanghali at hapunan sa pagitan ng 5,006 ng gabi.
Partikular na ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagkain ng almusal bandang 9 ng umaga, hindi masyadong maaga, ay lumilikha ng pinakamahusay na epekto sa pagpapatatag ng blood sugar. Ikalimang prinsipyo, gawing isang hindi mapaghihiwalay na kasama ng inyong almusal ang mga pagkaing maasim. Kapag kumakain kayo ng mga pagkaing may panganib na magpataas ng blood sugar, ang pagsasama ng mga maasim na sangkap ay malakas na pumipigil sa reaksyon ng blood sugar. Mga estratehikong halimbawa kumain ng atsara o pipino na may suka kasama ng kanin o magwisik ng lemon juice o apple cider vinegar sa inyong salad. May nakakagulat na ebidensya sa pag-aaral ang paggamit ng suka ay nagpapababa ng blood sugar pagkatapos kumain ng 20,000 30% na parang himala. Gintong taktika. Kapag kumakain ng kanin sa umaga, isabay ang atsara o kapag kumakain ng oatmeal na may berries, magwisik ng kaunting lemon juice. Iwasan ng matatamis na atsara na parang salad sa halip na mga nakalalasong atsara na puno ng asukal at taksil na tamis. Maghanda ng mga atsara na ginamitan lamang ng purong suka. Sa ganap na pag-unawa sa mga banal na prinsipyong ito sa pagbuo ng isang gintong almusal, magiging isang master kayo sa pamamahala ng inyong malusog na almusal. Ngunit ang agarang pagbabago sa mga gawi sa pagkain na nakatanim na sa buto habang buhay ay hindi biro. Kaya ibubunyag ko ang mga tiyak na himalang recipe. Sa simula, kopyahin ng buo ang mga recipe na ito. At kapag sanay na dahan-dahang baguhin ang mga ito upang mahanap ang eksklusibong dieta na pinakaangkop sa inyong katawan. Ngayon, magbibigay ako ng mga tiyak na halimbawa ng menu para sa gintong almusal. Hindi kailangan ng mamahaling sangkap. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa estratehikong pag-ayos, magugulat kayo na makita kung paano ganap na nagbabago ang inyong blood sugar. Unang himalang recipe, lugaw na oats na mayaman sa protina. Maaari ninyong gawin ang oats ayon sa paraang ibinunyag ko o subukan ang isang kamangha-manghang estilong Pilipino. Hiwain ng pino ang sibuyas, carrots, kabute at iba pang mga gulay na mandirigma na mahahanap sa bahay at igisa sa olive oil. Kalahating lata ng tuna.